Ang tagal-tagal, bakit hindi pa umuusad yung kaso ng kapatid ko? Gusto lang namin ng katahimikan. Kailangan namin malaman kung anong nangyayari kay Anton. May maaasahan pa ba kami? Buhay pa ba siya? Ma'am, alam ko ho ang nararamdaman niyo. Pero sa ngayon, wala pa pong update tungkol sa pagkawala ni Mr. Rosales. Eh baka naman kasi pa-petiks-petiks kayo dito. Ma'am, daan-daan ho kayo sa pananalitaan niyo, ha? Ginagawa ho namin ang lahat para malutas tong kasong to. Ginagawa ang lahat o meron kayong pinagtatakpan? Saan naman ho galing yung paratang yung yan? Totoo naman eh. Hindi kayo kumikilos dahil pinoprotektahan niyo si Millie. Paano niyo naman ho nasabi yan? Ewan ko sa'yo. Eh dapat kasi si Millie ang prime suspect dito eh. Ma'am, wala ho tayong sapat na ebidensya para maging suspect si Mrs. Rosales. Eh kasi nga hindi kayo naghahanap. Sir, may tumawag po sa hotline. Sinasabi ko ni. Hello? Hello? Saan mo kayo ng police department? Kapitbahay ho kasi ako nila, Sir Anton. Dito lang po ako sa tapat. Hindi po ba crime scene yung bahay nila? Oo. Kasi nakita ko si Ma'am Millie na Pumasok sa loob. Ano? Opo, kaya nga ho ako tumawag agad eh. Sino ka? Hello? Hello? Bumalik ka dito! Teka! Teka! Teka, sandali! Saan ka nagpunta? Alam mo ma, ganitong-ganito yung mga pinapanood ko sa G-Flix. Yung kriminal, pinabalikan kung saan nangyari ang krimen. Ganun ba? Hindi kriminal si Mrs. Rosales. Eh, paano ka nakakasiguro, sir? Kadalasan nga, yung mga pulis panalilin lang eh. Baka may binalik yung gamit niya doon. Ang sabihin nyo, binilikan niya yung ebidensya laban sa kanya. Para itago o sunugin. Ganyan na ganyan mag-isip ang mga mamamatay tao, ma. Hello, Glenn? Glenn, may pumasok dito sa bahay namin na tao kanina, mga 30 minutes ago. Hinabol ko pero hindi ko inabutan. Ano yan? Wala to kanina. Wala naman to kanina. Hindi, Glenn, meron ditong paper bag. Baka iniwan ng tao. Ano yung pumasok kanina? Diyos ko. Diyos ko, kay Anton to. Mrs. Rosales. Sandali, ba't kayo pumasok? Eh bakit siya? Ano yan? Damit yan ni Anton. Dugo ba yan? Bakit hawak mo ang damit ng anak ko? Pumunta lang na naman ako dun sa bahay namin ni Anton dahil gusto kong maghanap ng clue. Dun sa nangyari dun sa gabing nawala siya. Pero alam mong bawal kang bumalik sa bahay niyo, di ba? Oo. At yun lang yung nag-iisang kakamali ko. Hindi ako nagpaalam. Talaga ba? Sa tingin mo, mapapaikot mo pa rin kami? Ang sabihin mo, bumalik ka sa bahay niyo para balikan ng ebidensya. Yun. Yung bag na yun, hindi ko alam kung saan nanggaling yun. Nandun na lang yun bigla. Alam niyo, sinuyod na ng mga pulis yung bahay namin ni Anton. Di sana nakita na nila yung bag doon. Pero habang nandun ako sa bahay namin, biglang narinig ko parang may tunog, parang may ibang tao. Akala ko na bumalik na si Anton eh. Pero hindi pala. Sino naman ang nakita mo? Nakakita ako ng taong nakahood. Babae ba o lalaki? Hindi ko masabi kasi ang bilis ng pangyayari. Kasi gumagawa ka na naman ng istorya. Miss, pwede ba?
Hayaan muna natin magpaliwanag si Mrs. Rosales. Ano pa nangyari pagkatapos mo makita yung account? Hinabol ko yung tao. Kasi sa kagustuhan kong malaman kung anong nangyari sa asawa ko. Hindi ka ba natakot o nag-alangan? Oo, may takot. Pero kasi gusto ko talaga makakuha ng sagot kung ano talaga nangyari kay Anton. Pero hindi mo inabutan yung intruder. Hindi kasi ang bilis niyang gumalaw, ang bilis niyang nakaalis. At paano mo naman nalaman na siya ang naglagay ng damit ni Anton doon? Nakita mo ba? See? Ang labo ng kwento mo. Hindi tumatayo. Puro kasinungalingan kasi. Pero tama siya. Hinalughog na namin ang buong bahay na yun para maghanap ng buong ebidensya. Bakit hindi namin nakita nun yung damit na yun? Baka nilagay yun dun sa bahay namin. Dahil may ibang taong involved. Huwag ka na mag-imbento, Meli. Linabas mo yung damit para i-dispatch siya. Kaso nahuli ka namin. Nahuli ka namin, mamamatay tao ka! Tama na, please. Dinala ng damit sa lab para makumpirma kung dugo ba talaga ni Anton Rosales yung nandun. Kinuhanan na rin namin ng fingerprints yung bag para matukoy kung sino ba nagdala nun sa bahay at kung totoo ba ang salaysay ni Mrs. Rosales. Dati, ayaw kong maniwala na kaya mong gawin kay Anton yung binibintang namin. Nagdasal ako sa Diyos na sana mali kami, na sana hindi totoo ang mga takot namin. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Pinatay mo ang anak ko. Sinusumpa ko. Gagawin ko ang lahat para magbayad ka sa mga kasalanan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nabubulok sa kulungan! Na-miss mo na talaga si Anton, no? Araw-araw. Oras-oras. Sana nakikita ng in-laws mo kung gaano mo kamahal si Anton. E di sana, hindi sila sa'yo nag-aaksaya ng oras, lakas at pera para lang mahanap yung justice. Kaya kong pasanin ang lahat. Basta makabalik lang si Anton sa akin ng ligtas. Pag nangyari yun, kaya kong kalimutan lahat ng galit at sama ng loob ng nararamdaman ko. Lily, naniniwala ka pa rin na buhay si Anton? Si Joed. Hello, Joed? Billy, may bagong update. Anong meron? May natagpo ang bangkay sa tabi ng ilog sa San Joaquin. Bangkay? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka sana mabibigla. Pero parang nagmamatch ang description ng bangkay kay Anton. Kailangan pumunta sa morgue para i-identify ang bangkay. Millie, handa na bang makita ang bangkay? Hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi kailangan. Ang sabi nga, ang asawang dapat makakilala sa bangkay. Asan ang kapatid ko? Anton! Anton!
Ma, relax lang. Hindi naman tayo sigurado kung si Anton yan eh. Ang kapal din ng mukha mo para pumunta dito, no? Ano, nandito ka para siguraduhin na si Anton talaga ang bangkay? Ate, asawa ko si Anton. May karapatan ako. Pinaliwala mo ang karapatan na yan. Mula nang saktan mo siya! Nakahanda na po ang labi para matignan. Kayo po ba ang pamilya ni Anton Rosales? Oo, kami ang pamilya ni Anton Rosales. At siya naman ang asawa. Handa na po ba tayong i-identify ang bangkay? Nasa advanced stages na po ng decomposition dahil ilang araw na pong nasa tubig ang bangkay. Kaya medyo mahirapan po tayo. Hindi ko kaya makita si Anton sa ganyang kondisyon. Hindi ko kaya. Mili, tibayan mo ang loob mo. Kaya mo to. Manong sumilip ka na rin. Ako? Hindi ko kaya nga. Bakit ako? Magpakalalaki ka. Dali. Sino po ba ang gusto mag-identify? Manong, si Anton ba? Ma, hindi na makilala eh. May suot pong wedding ring ang bangkay. Baka gusto niyo pong tingnan. Lily, si Anton ba ang bangkay? Hindi si Anton. Iba ang wedding ring namin ni Anton. Kung hindi si Anton ang bangkay, nasaan ang anak ko? Nasaan si Anton? Ellie. 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 Ma, relax lang. Hindi naman si Anton yung bangkay. Hindi nga si Anton ang bangkay. Pero ang ibig sabihin nito, patuloy pa rin tayong maghahanap. Wala pa rin tayong katahimikan. Bakit kasi hindi mo na lang ilabas yung bangkay ni Anton? Ano ba tingin niyo kay Millie? Hanapan ng nawawalang bangkay? At saka, bakit ba gustong-gusto niyong isipin na patay na si Anton? Para saan? Para lalong madiin si Millie sa kaso? Para lalo niyo siyang maparusahan? Closure! Yun ang gusto namin. Ang hirap kaya maghintay sa wala. Pare-pareho lang naman tayo ng nararamdaman. Sana hindi solusyon ang sisihan. Sinungaling ka kasi. Marami kang tinatago sa amin. Bakit hindi ka na lang kasi magsabi ng totoo? Isa lang ang katotohanan na kaya kong sabihin. Mahal ko si Anton. Mahal na mahal. Higit pa sa iniisip nyo. At alam ko, at naniniwala ako, na buhay pa ang asawa ko. Nasaan siya kung ganun? Kung buhay siya, bakit niya tayo hinahayaang maghintay ng ganito? Nasaan si Anton? Hindi aksidenteng ako ang nakakita sa'yo nung gabing yun. Sabi nga nila, lahat ng nangyayari sa mundo, may rason. Hindi madaling kalaban si Brendan at nagsisimula na siyang kumilos. Kung hindi mo kilala ang kalaban mo, hindi ka mananang laban sa kanya. Kilala ko si Brendan at ang ilan sa mga tao niya.
Kaya kung desperado ka talagang mahanap siya, ako ang kailangan. Bakit mo ba ginagawa? Gusto kong makaganti. Alam mo, Rhea, pagkatapos ng lahat, wala na akong tiwala sa'yo. Hindi kita masisisi. Pero kung talagang gusto mong mahanap si Brendan, kailangan mo ako. Bibigyan kita ng panahon hanggang bukas. Mag-isipan mo yung offer ko. Yan ang ba sasabihin mo sa akin? Kailangan ko na bumalik sa asawa ko. Hindi ko kaya nagtatago ako sa kanya. Anton, sandali. Well. Tingnan mo na naman. May reason pa para magkita tayo ulit, Anton. Are you serious, Ate Rhea? Anong oras na? Eh, ano naman? Baka kailangan lang ni Anton yung wallet niya. Gaga ka ba? You're drunk. Baka ano pang mangyari sa sasakyan ko. Umuwi ka na. No, cuz. I'm not drunk. I'm just having fun. God knows I need this pagkatapos ng nangyari kay Brendan. No. Gulo lang yung gagawin mo. Bumalik ka na dito. Now na. Okay. Bye, cuz. Oh my God, may naskasaan pa yata ako. Bye na. Sir, I'm so sorry. Anton? Why are you bleeding? Oh my God, why are you wounded, Anton? Who did this to you? Okay ka lang ba? Anton, okay ka lang ba? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ka nagkaganyan? Don't worry, Anton. We'll get you help. I'm now here for you, Anton. Dito ka muna, Anton. Haalagaan kita. Buti na lang nag-aral ako ng nursing kahit hindi tapos. At least I know how to take care of you. Walang nakakaalam na nandito ka. So, yung mga nagtangka sa buhay mo, hindi ka nila mahahanap dito. You're safe here. Utang mo sa akin ang buhay mo, Anton. Kaya dapat lang, dumito ka muna.